Dakila ang amang mahal, Anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang pag-iisip at pangunawa ng tao ay sadya pong may hangganan at limitasyon. Hindi natin lubusang mabigyan ng konkretong paliwanag ang lahat ng bagay. Sa ating simbahan, sa Iglesia Katolika, may tinatawag tayong mga dogma. Ito yung mga katotohanang ipinapahayag ng ating iglesia at pinaniniwalaan ng lahat ng binyagang Katoliko. Sa makatuwid, hindi mo masasabing Katoliko ka kung hindi mo ito pinaniniwalaan. Sa ating simbahan ay may tinatawag din tayong misteryo. Dahil sa diyang perpekto ang Diyos at ang tao imperpekto, hindi natin kayang arukin ang pag-iisip na mayroon ang ating Panginoon. Sa mga ganitong pagkakataon, pumapasok ang tinatawag nating pananampalataya o lubusang paniniwala sa katotohanang ipinahayag ng ating iglesia, sapagkat ang misteryo ay paniniwala sa mga turo ng Iglesia Katolika na sadyang ang Diyos lamang ang may kakayahang makaunawa ng lubusan. Sapagkat sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang misteryo,
ang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ito po ang misteryo sa lahat ng misteryo. Itinuturo ng ating simbahan na sa iisang Diyos ay may tatlong banal at magkakaibang persona. Isa itong doktrina ng ating simbahan. Hindi tatlong Diyos, kung hindi iisang Diyos sa tatlong persona. Maaaring mapapatanong tayo, Father, hindi po ba ito kontradiksyon? Iisa, pero tatlo? Ang sagot po, hindi. Bakit? Dahil hindi po natin sinasabi na tatlong persona sa magkakaibang Diyos. Ang sinasabi natin, ang tatlong persona ay iisa sa pagka-Diyos. Kaya sa iisang Diyos ay may tatlong persona. Mga kapatid kay Kristo, ang banal na Santatlo po ay isang misteryo at nananatiling pundasyon ng ating pananampalataya. Katotohanan ito na hindi talaga natin lubusang mauunawaan 100%. Subalit ang dakilang pag-ibig, ang pagliligtas at paggagabay ng Diyos ay ganap nating mararanasan at mararamdaman. Ang pagkakaisa nila sa pag-ibig ay ang pangunahing dahilan kung bakit tayong mananampalataya ay nakikibahagi, nakikibuklod, at nagkakaisa sa iisang pag-ibig. Ang pagmamahal sa atin ng Ama, Anak, at Espiritu Santo kailanman hindi mawawala at ito ay mananahan sa kaibuturan ng ating puso't kaluluwa upang tayo'y maging mabuti at banal na nilikha ng Diyos. Pagmasdan ninyo, una, nagmahal ang Ama. Sa pamamagitan ng kaniyang pag-ibig, nilikha niya ang tao at sanlibutan. Siya ang nagpapanatili sa ating buhay. Ipinagkaloob niya ang lahat upang maipadama niya ang pagmamahal sa atin. Sa kanyang pag-ibig, sinamahan niya ang kanyang piniling bayan. Ikalawa, nagmahal ang Anak sa pamamagitan ng kanyang hindi matawarang pag-aalay ng sarili sa krus para tubusin ang ating kasalanan. Ang sarili niyang buhay ay naging alay sa Ama upang tayo'y mapatawad at mapagkalooban ng kaligtasan. Ikatlo, nagmahal ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng paggabay niya sa atin upang maging mabuti at banal. Ang banal na Espiritu ang siyang tumatanglaw sa atin upang makilala natin ang Ama at maunawaan natin ang turo ni Kristo na siyang magiging gabay natin habang tayo'y naglalakbay patungo sa langit. Kung ang Diyos natin ay pag-ibig, dapat rin tayo bilang mga alagad ni Jesus Nazareno, marunong umibig para sa kapurihan ng Diyos. Hindi pag-ibig na makasarili, bagkus pag-ibig na handang umunawa, magsakripisyo para sa mahal sa buhay at sa kapwa. Kaya nga masasabi nating tunay ngang ang Diyos ay pag-ibig
at mauunawaan lamang natin siya sa mga taong marunong magmahal. Ang banal na santatlo ay ating gabay at inspirasyon sa ating Kristiyanong pamumuhay. Mag-alab nawa ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nating lahat para tayo'y magkaisa bilang mga minamahal na anak ng Diyos. Kung marunong tayong umibig katulad ni Jesus Nazareno, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Si Kristo mismo ang nagsabi, "Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Lagi nating tatandaan ang pag-ibig ng santatlo ay wagas at totoong totoo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.